happy Sunday. So, it's Sunday today and back to work tayo. Tapos na ang drama. So, today, I had to go home na kasi half day ako today. It's because medyo slow ang warehouse. So, ang lakas ng ulan. Grabe. Sobrang lakas ng ulan. Kaya let's talk muna tayo for today's video kasi babawi ako dun sa drama ko, sa birthday drama ko. Hindi naman drama yun, actually ano lang, wala lang, parang na-share lang siya. So, meron lang akong kwento sa inyo regarding dito sa mga uwak na to. We have lots of crow dito sa Canada. So actually before first day ko sa Canada nung dumating ako year 2006, ang dami kong nakitang mga uwak. And then medyo scary. It's because nung kids pa kami, yung nanay namin, si mama, nagagalit siya pag kinukutuhan kami. Ano yung kuto? Yung kuto ba yun sa hair? Meron ako noon. Actually, meron ako noon kasi lagi kaming sa init. Ang init-init, maaraw. So, pag hindi ka nagpapatanggal noon, ay sabi ng mama ko, dadalhin ka daw ng uwak doon sa taas ng punong kahoy, doon sa tree. So, talagang tumatak sa utak namin yun na yun talagang mangyari. So, when I arrived here in Canada, sobrang dami niya dito. So, hindi ko alam what happened, why maraming ganun sa Vancouver. So, until now, isi-share ko lang yung mga talent ng mga uwak na yun. What? Kasi, etong nangyari. Itong car ko, kina-car wash ko yun, every time after the car wash, nagpupup siya. You know, iba yung area na pinupup niya. Diyan talaga sa gilid or sa salamin ko. So, why is it like that? Maybe because hindi ko nga alam kasi wala namang puno dito sa pinag-parkingan ko sa amin. So, dapat may puno, nandun siya. Yun ang thought ko. But when I realized, nung nag-search ako why yung crow, dun siya iipot sa gilid talaga ng car mo, which is parang iba naman yung iba yung dating. Ano pala yun? Siguro angle. Paglilipad siya, gaganon. Pag ganun ba? Ganun ginagawa. So parang na-use na niya yun. Parang daily na niyang routine. Nakikita ko yung car ko. So ang sabi nila, they consider the car and everything as environmental, parang environment, parang parang na-use na. So, dapat minsan, siguro, baliktarin mo yung car mo para maiba naman. So, siguro meron silang time na dadaan at, oops, ginagawa talagang CR yung car ko. Grabe talaga, sobrang bad nila. May mga bad talagang uwak. Ganun, na-share ko lang kasi kakaiba sila. Nung kids pa ako, sobrang takot ako sa kanila. Pero now, gusto ko silang litsunin. Kasi naiisa ko car wash mo lang. Ang mahal-mahal pa naman ng car wash dito. Kasi actually parang meron iba-band na yung gagamit ka ng water. Meron naman kaming faucet sa back ng parking ko. Meron doon pero baka bawal na siya. So, nagka-car washing talaga ako. I have to pay $15 for the regular. And, ang mahal kaya nun, diba? Tapos, after nun, iiputan lang ng mga uwak. Kaya, minsan, ayan, ang lakas ng ulan. Medyo happy ako kasi nalilinis yung car ko. Ayun lang, na-share ko lang talaga kung ano yung nature ng mga uwak dito sa Vancouver. And, sabi pa nga nila, yung mga uwak, minsan natatakot sila pag lagyan blue ng mirror kasi they don't like reflection, and sometimes pwede mo rin lagyan ng yung parang animals din
lagay mo dun sa mga car mo. Pero alam nga naman, lagyan mo ng mga ganun yung car mo. Kasi parang predator daw nila yun. Then, yun lang naman ang alam ko so far for now. Hindi ko pa alam kasi we park outside. May mga bayad naman yung mga parking. Wala kasi kami inside parking. So, hanggang ngayon, titiisin ko na lang yung mga ipot-ipot ng uwak na yon. Sana manalo ako ng loto at makabili ng bahay na merong parking. O, di ba? Inside parking. Yun lang. Have a blessed Sunday to everyone. Bye for now. Yay!